ginagampan ng tungkulin ng mga tao sa likod ng kamera, mapapelikula man o sa telebisyon, kaya mahalaga na magkaroon sila ng sapat na seguridad at kaligtasan. Kaya kamakailan, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Eddie Garcia Law o Republic Act 11996 na layuning protektahan ang mga manggagawang nasa movie and television industry. Isinulo ang nasabing batas matapos ang trahedya na nagresulta sa pagkamatay ng veteranong aktor na si Eddie Garcia. Ang kanyang pagpanaw ang nagpalakas sa panawagan na magpasa ng batas na magbibigay diin sa kaligtasan ng mga taong nasa industriya ng telebisyon. Bilang nagtatrabaho ako sa telebisyon, syempre, nung nakapasa to, yung pumasa to, syempre, magkakaroon na ng proteksyon yung mga tao sa likod ng camera pagdating sa sa oras, then sa security. Pabor sa akin yung pagsasabatas nito. Kasi maganda siyang safety para sa mga tatrabaho doon. I cannot say na sobrang sapat na siya to protect media personnel, but it's a huge help for everyone na nagtatrabaho nga sa linya ng media. So malaking tulong na siya, but I think meron din mas i-improve pa, mas madadagdagan pa siya more to protect people around media. Sa ilalim ng Republic Act 11996, kinakailangan ng pagkakaroon ng occupational safety and health standards sa mga lugar kung saan nagaganap ang produksyon ng mga pelikula o palabas sa telebisyon. Kinakailangan din ang pagkakaroon ng standby medical personnel at ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapigilan ang aksidente sa trabaho. Ang batas na ito ay nagpapalakas din sa mga karapatan sa tamang benepisyo at proteksyon laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Sa kabuuan, ang Eddie Garcia Law ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawa sa pelikula at telebisyon. At ayan nga mga kababayan, pag-usapan po natin itong Eddie Garcia Law na katatapos lang pirmahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito yung Republic Act 11996 o Eddie Garcia Law ay isa na pong ganap na batas. 2019, kung maalala mga kababayan, ng nasawi ang isa sa mga ginagalang o icon na batikang artista sa Pilipinas na si Eddie Garcia, kung saan doon pa lang nakita na may kakulangan sa suporta sa mga nagtatrabaho sa movie industry. Dahil nga po dito sa Eddie Garcia Bill, magkakaroon na ng mga benepisyo gaya ng SSS at iba pang health benefits ang ating mga kababayan na naghahanap buhay sa ilalim ng industriya ng telebisyon. This is indeed a good development sa ating mga manggagawa dito sa movie and television industry. Ang pagpirma po dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay pagkilala na malaki po ang ambag talaga ng mga manggagawa sa industriya ng telebisyon at pelikula. Dahil hindi po talaga biro ang magtrabaho po sa industriyang ito. It will require very, very long hours para po makapag-produce ka ng isang magandang pelikula or even a TV program. Puyatan ang pagtatrabaho dyan, di ba? Hindi lang po ng mga artista, but all the more, yung mga behind the scenes, gumagawa ng mga set, props, nagpe-prepare ng costume, even yung mga cameraman, lahat, marami pong mga nagtatrabaho para mabuo ang isang magandang material for the consumption of the public. So, this will give dignity rin sa ating mga manggagawa sa industriyang ito. At yung parang iisipin mo na yung mga efforts mo na ibinibigay mo para makapag-produce ka ng isang magandang pelikula, ng isang magandang programa, your efforts will pay off knowing that you are working in an environment na ligtas at mayroon kang mga benepisyo that will consume na sapat or kumbaga tugma doon sa trabahong ibinibigay mo dito sa industriyang ito. Kung maalala yan, may mga kaibigan tayo na nag-extra din sa mga ganitong pelikula at sinabi nila minsan nag-stay sila sa set ng more than 15 hours. Pipila rin niya ng napakahaba, di ba? Minsan pag namapasyal ka sa set ng mga artista, makikita mo yung mga iba natutulog na lang sa lapag para makapagpahinga ng konti. Pero with this, meron ding karampatang parusa na yan.
Pag dun hindi sa ka mga sumunod, ano? hindi susunod o hindi magbabayad o magbibigay ng tamang benepisyo para sa mga nasa movie industries, gaya ng 100,000 na fine hanggang sa 500,000 fine. At meron pang pagkakakulong. So ang titingnan natin dito yung implementation, ano. Importante na ma-implement po ito ng maayos. O mahalaga yung nakasaad dito sa batas na bago ka pa magsimula ng iyong serbisyo, yung sa gagawin mong produksyon, meron dapat kayong agreement. May kontrata kung na. magkano yung sweldo nga ibibigay sa'yo, kung how many hours ka magtatrabaho doon, at saka kung mag-overtime ka, dapat mabayaran ka rin ng overtime. So magandang development po ito, but then again, sana ay ma-implement ito ng Ma-implement, maayos. At yan po muna ang ating update patungkol po sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hanggang sa muli po nating pag-uusap patungkol po sa mga programa ng Pangulo dito lang sa Mr. President on the Go.